we have here the hangman energy. So the hangman energy right in here is someone who thinks a lot. Okay? Maraming mga plano. Yung mga plano na ito, no, walang plano about the past, pero may mga plano sa kanyang future. Okay, kumbaga parang ito yung mga plano niya sa future, sa life niya, or parang ito yung gusto niyang mangyari sa life niya, sa future, 'yan 'no. So alamin natin 'no kung sino yung nagpaplano na 'yan. Pero tandaan ninyo, when the hangman is in a upright position, ibig sabihin hindi siya komportable. So parang siya yung klase ng energy kung magaganda man yung mga planong naiisip niya sa hinaharap or future niya, parang, may energy siya ng pag-doubt. Eh, paano yun Miss yan? Kunwari, hindi talaga siya fully masaya dun sa plano na yun kasi parang yung plano niya na yun, okay, feeling niya tagilid, hindi matutupad, hindi matutuloy, yan 'no. In other words, jinijinx niya yung sarili niyang plano. So, alamin natin kung sino siya. Just take only what resonates. Nakakaloka yung jinijinx mo yung sarili mong plano 'no, kakaloka. Nagplano ka pa. Ikaw rin naman yung unang kokontra. Oo, gano'n 'yun. Kapag nag-doubt ka, nakaramdam ka ng doubt, ibig sabihin, eh, wala kang believe sa sarili mo, 'di ba? Kapagka gano'n, panghihinaan ka na ng loob ta's tuloy-tuloy na 'yun, 'di ba? Maduduwag ka na, matatakot ka na, tapos titigil ka na, mga gano'n, 'di ba? Gosh, ano 'yun, nakakita ko ng mga parang lumilipad na mga gutay-gutay na mga bagay, nakakaloka, medyo madami. Okay, so let me see. Ang gulo 'no? Nakita ko ang gulo, ang kalat 'no? Masakit talaga sa paningin, yeah, okey. Lalo na kapagka ano, ako kasi yung klase ng tao mga babes 'no, na gusto ko nakaayos lahat, yeah. Ayoko ng magulo, makalat 'no, pero dito sa bungad ng aking paglatag dito nakakita ko ng mga flying objects. Ooh, the death energy 'no? Okay, I think I got it. Okay. Okay, someone here with the Justice present, King of Swords, okay. Ten of Swords in reverse, alright. Bottom of the deck, Eight of Cups, the Tower, and the, okay. Bituing walang ningning, okay. With the Nine of Cups energy. Yeah, I think I got it, no? Kung sino man yung mga makaka-resonate dito, whether you knew it or not, I do pick up that your person here is someone, no, na pinagugutay-gutay. Yes, I just heard ng gagalaite. Ng gagalaiti siya rito, no, sa third party. Yeah, hiwalay na sila kapag nangyari itong reading na 'to sa inyo and yung iba, yes, timeless tayo dito, puwedeng tapos na, nangyari na. Sa iba nangyayari na ngayon, sa iba ay mangyayari pa lang. So, parang nag-general cleaning ang person mo rito at lahat ng mga alaala gamit ng kanya rito 'no, na naging third party ay pinagpupupunit niya, pinaggugulanit 'no, pinagbabato 'no, okey, at talagang itinatapon 'no. Gutay-gutay yung nakita ko sa aking, vision 'no, at medyo nahilo ko, ang dami. So, parang kunwari may gamit pa yung third party, either sinusunog niya yun, pinagugupit-gupit 'no, pinagagaliitin 'no, at you know, pinagtatapon, okey, sa basurahan or whatsoever, okey, yan ang nakikita natin dito, ayan 'no. Yeah, okey. Naamoy mo yung toothpaste ko 'no? So, hi and hello there everyone. My name is Yan. Welcome new subscribers. Attorney Eastham Buyers, thank you so much sa inyong walang sawang love at support for me. At kung hindi niyo pa alam na mayroon pa po tayo dito no, na main channel ang The High Priestess. Ang link niyan down below sa description box ng reading na ito. Kaya kung interested, i-click lamang yan para mapunta kayo doon. Araw-araw nag-upload tayo ng collective readings for all signs doon. At syempre kung hanap ninyo ay reading per zodiac sign,
Meron din po tayo there. And siyempre kagaya ng binanggit ko wala tayo rito na time period, puwedeng tapos na 'to, yung iba nangyayari na, sa iba mangyayari pa lang po. And yes, wala rin tayo ditong gender, so babae, lalaki, LGBT, everybody, you're welcome 'no, na mag-switch roles 'no. So, kakaloka. Okay, your person is in total silence right now and I do pick up 'no, na itong person na 'to 'no, okay, wala na sila ng third party 'pag nangyari ito, Pero sa nakikita natin dito, your person here 'no, is someone na nakikita ko rito na nagsisimula siya ng new life niya, ng siya mag-isa and I do pick up na medyo matagal-tagal niya na rin itong ginagawa 'no, or medyo matagal-tagal na rin silang hiwalay ng third party like single ang person mo 'no, at hindi pa rin siya masanay-sanay na wala ka na sa buhay niya. So maybe others of you, you call it quits. Puwedeng isa itong klase ng energy na puwedeng binigyan niyo siya rito ng inyong finale na desisyon and it looks like 'no, parang ikaw ito na hindi mo na siya nire-reject mo na siya. I just heard rejection. So I do see that whoever this energy is, I do pick up 'no, that this person here, ikaw pa rin yung nagtu-turn ng kanyang world upside down. Wheel of Fortune energy, okay. Kahit na nag-end na ang inyo rito na connection, I do pick up na ikaw pa rin yung tinitingnan niya, okay, mula sa malayo, okay. This person here could be literally far from you physically, but I do pick up that there's already gap sa inyong emotions para sa taong ito. Okay, matagal na kayong hiwalay at posibleng third party ang naging dahilan with the death energy and there's this betrayal, Ten of Swords in reverse, no? Alam mo kung bakit um, general cleaning itong person mo 'no, yun ay ginamit ko lang na term 'no, pero puwedeng ito yung inaayos niya yung buhay niya. This person here wants to balance 'no, yung kanyang life and at the same time wants to make things right 'no. Hindi lamang rito sa buhay niya kundi parang para na rin makabawi-bawi siya kahit hindi mo man ito nalalaman or malalaman 'no. So I do pick up that with the King of Swords energy, galit na galit siya rito sa third party kasi nga parang dahil sa third party 'no, kung hindi siya nito nilandi, pinikot 'no, di sana hindi siya bumigay. So, parang gano'n yung pinararating niya sa'king mensahe rito. But at the same time, ang mas sinisisi niya rito ay ang kanyang sarili. Bakit siya rito na-fell sa isang bait or sa isang patibong na hindi niya akalain na gusto niya palang alisan one day. At ang one day ngayon ay buhom, ngayon na pala, Tower energy. So nakita natin that this person here, ang person mo 'no, ang iyong past lover with the Knight of Wands energy, nag-aalab pa rin ang damdamin niya para sa'yo pero shh, like shh, quiet lang siya, 'yan 'no. So kung sino man 'tong nagulat ka. So yun nga 'no, nakita natin dito na kung sino man 'tong energy na ito 'no, gusto niya rito na parang itama lahat-lahat kahit hindi mo na malaman ito at nakikita ko rito 'no, na isang malaking pagkakamali yung nagawa niya talaga rito at nakikita ka niya na isang pangarap na kailanman ay hindi niya na maaabot. Kaya binanggit ko bituing walang ningning 'no, because the star is the symbol of our wishes, right? Ang wish natin 'no and siya ito na parang ito na yung klaseng pangarap na makipagbalikan sa inyo pero wala na, okey? Kasi nga for a lot of you puwedeng tinalikuran niyo na siya, ni-reject niyo na talaga siya, like ayaw niya na, you call it quits 'no? So nakita natin dito that this person here is someone who still 'no, minamahal ka niya sa malayo, 'yan. Yung iba puwedeng hindi naman literal na malayo sa'yo, pero alam mo yung minamahal ka niya ng tahimik wala siyang ginagawa, gano'n. Tapos ang nakakaloka rito, wala talaga siyang natirang kahit na anong magandang, um, memory with the third party kaya nanggagalaiti siya rito 'no. Hindi sa parang siya ay, ginoyo rin ng third party 'no, hindi naman sa gano'n yung pinaka nakukuha nating rason. Pero I think na-realize niya rito 'no, na ikaw pala ay talagang wala sa kalingkingan ng third party pero nagawa ka niyang pabayaan at piliin yung isa na hindi naman dapat niya
pinili in the first place, 'di ba? So, nakita natin dito na with the Four of Coins energy, sa kanya na lamang ito, itatago niya na lang ito 'no, and with this Four of Swords in reverse, hindi pa po siya gumagaling or humihilom sa lahat ng mga sugat na naidulot niya sa sarili niya, yes 'no. Alam mo yung parang energy ng, someone is holding a shotgun pero sa sarili niya itinira, gano'ng klase ng energy 'no. So, this person feels like 'no, na parang terrible yung kanyang mundo, messy dahil sa kanya, 'di ba? So, tama siya. Dahil wala naman talagang dapat sisihin dito, kundi siya lang, 'di ba? So, talagang parang talagang siya yung nagpatama ng shotgun sa kanyang sarili 'no, shotgun, rifle, whatever. So, I do pick up 'no, that karma hit this person here, and nakikita natin dito na sinusubukan niya ritong burahin sa pamamagitan 'no, with the Ten of Swords in reverse, this person is trying to make bura yung lahat ng mga hindi tama 'no, at, sinusubukan niya rito 'no, na i-dispatch siya yung mga natitirang gamit 'no. Kunwari merong naiiwang pangdamit dun, pinagpupunit niya yun, pinagugulanit niya yun 'no, pinagugutay-gutay 'no, at tinapon 'no, or sinunog, whatever 'no. So, I do pick up kumbaga sa baboy double dead. Imagine yung damit pinagugupit-gupit tas sinunog pa, 'di ba? So, may gano'ng klase ng energy, galit na galit talaga siya rito 'no. Pero alam mo nabubuntun niya lang yung galit niya dun sa third party, kasi hindi niya rito magawa 'no na talagang, ma-hit yung sarili niya. Okey. Kumbaga parang ganito, ang top one alam niya sa sarili niya, ang top one na pinakamay kasalanan kung bakit magulo yung buhay niya, terrible yung life niya dito, this person is telling me na yung life niya ay terrible 'no, ang top one na may kasalanan dun ay siya. Ang top two ay ang third party, 'di ba? So, whatever the case may be, alam niya yun, okey? So, nakikita ko rito nagagalit siya more likely sa sarili niya pero binubuntun niya nga 'no dun sa third party kaya kung ano yung mga natitirang gamit 'no, pinagsisiraan niya yun 'no, kung may mga gamit na material na bagay pinaghahampas niya yun, nagkalasog-lasog, yes, ang kalat, ang sakit sa paningin. Yung nakikita natin dito 'no, so galit siya rito 'no. Pero alam mo nakikita ko dito that with this High Priestess energy, alam niya wala siyang karapatang humarap sa'yo. Alam niya rin na wala siyang karapatang bumalik sa buhay mo. Alam niya rin 'no, na, ah ang laki ng kaniyang kasalanan sa inyo, yung extent 'no, ng kasalanan niya sa inyo alam niya yun 'no, kaya nga nakikita niya na lang kayo dito bilang isang bituin na pangarap na kailanman ay hindi niya rito mararating or maaabot 'no. Pero isang bagay 'no, na kanya ritong ipinagpapasalamat 'no, is yung mga dati na inyong samahan 'no, nung mga oras nung kayo ay okey pa 'no. So, parang happy siya na nakilala ka niya 'no, pero kahit na gusto niya rito or hinahangad niya rito na muli kang makasama, hindi na kasi ang syunga niya. Yeah, definitely the Wheel of Fortune is an energy of someone, tignan mo nakatingin siya sa Wheel of Fortune, ibig sabihin, Gary V, sana maulit muli, 'yan, ang mga oras ninyo, 'di ba? Kahapon, bukas, ngayon. Definitely this person here wants you, okay, hindi lang sa kanyang nakaraan, kundi sa kanyang kasalukuyan din at sa kanyang future or hinaharap 'no. Pero 'yan, nagdadrama siya ngayon, very emotional ang person na 'to na pero sa sarili niya lang 'yan hindi niya 'yan ini-splok sa iba, hindi niya sinasabi kahit sa friends niya, close friends niya, family niya 'no, or sa kanya rito 'no, na mga katrabaho, tinatago niya lang 'yan 'no, kasi ayaw niyang ma-judge siya rito na, "Ang drama mo naman pre." "O 'yan drama mo sis." 'Yan o, ayaw niya ng gano'n 'no. So, nakikita ko dito that this person here also do not want to appear weak in front of other people, okay. Pero yun nga 'no, aminin natin at sa hindi, at least dito sa pamamaraan na ito, sa pamamagitan ng atin ritong, energies na pinakita 'no, nalaman natin. So, kahit itago niya, wala siyang magagawa.
'Di ba? So, for the initials right in here, yes, we do have. We've got A, O, M, Y, K, J, D, E, and last but not the least, we've got the letter R. So yeah, these are all the messages we've got right here. Ooh, may pahabol ah. Number 3. Yan no. Maybe this person's here, no birth date or maybe special day ninyo dati or maybe your birthday. But definitely spiritual number 3. Okay, highest message doon is that this person really wants balance out of his or her situation right now. Okay, asking help from the universe. Yun yung nakikita ko rito. Okay? So, yeah, ganun yung Yana only for the girls and Yana Duna for the boys. Sarang Heal Love and Light. And yun.